Hello everyone! Ayan, si Tito Wena ay mangangain ng pili. Guys, ito, kaya basag-basag. Ito yung reject sa pagtitilad. Ayan, oh. Pero, isang tasa siya. Binabad ko siya sa hot water habang ako ay nag-garden. Now, natapos na ako mag-garden, nakapaligo na ako. Tingnan mo. Diba? At malambot na siya, guys. Pwede na siyang baltan. Ayan, oh, tingnan niyo. Ayan. So, pag pinisil mong ganon, mababalta na siya. Pag hindi mo binabad sa hot water yan, matigas siya, guys. Ang dami, guys, oh. Hayaan mo magtae. Sarap nito. Alam nyo, guys, ang hirap na hirap kasi ako magtilad, no? Pero yung sister ko na nasa Bicol, ang galing niya magtilad. Para nakukonsensya tuloy akong kumain. Kaya lang sarap eh. Guys, bagong ligo ako. No powder. Pero kinulayan ko yung lipstick ko kasi maputla. No powder. No kilay. No filter. Sarap. Hindi nyo makita, no? Gusto kong makita nyo eh. Kinukuha ko siya. Bakit hindi makita? Ang sarap, guys. Bukas. Siguro wag na bukas. Kasi ang dami nito. Sasabihin ko sana, bukas yun naman walang damage. Pero siguro, saka naman yun. Para hindi bilis maubos, di ba? Harap nga. Guys, oh. Ano? Harap. Shout out sa mga mahilig sa pilinat. Pilinat. Alam nyo, guys, napaka feel blessed ko. Kasi meron akong kapatid sa Bicol na may nakukunan nito. Kasi ang mahal kaya nito. Naawa nga ako sa kapatid ko, guys, kasi nahingi siya sa akin ng something na pambili ng something. Then, pinadalhan ko siya. Then, all of a sudden, dumating to, dala ng bus. Parang padala ka kaya sa bus, mahal kaya. So, yung hiningi niya sa akin, parang napunta lang sa bayad sa bus. Anyway, pinadalhan ko siya ng maraming groceries. Pinadala ko rin sa bus. And then, pinadalhan ko siya ulit ng cash para may pambili siya ng something na gusto niya. Alam nyo, guys, sa magkakapatid, tanggapin natin ang katotohanan. Nabibihira lang naman talaga yung nagkakataon na lahat kayo ay mayroon, no? Actually, guys, honestly speaking, ang family naman talaga namin ay hindi mayaman. Talagang mahirap kami, guys. Nagsipag lang ako talaga, yes. Nagsipag ako.
Dahil sabi ko sa sarili ko, yung hirap na pinagdadaanan namin nung maliit pa kami, hanggang nung naging dalaga na nga kami, wala nang isa man sa mga anak namin, anak ko, pamangkin ko, ang dadaan doon. Kaya talagang inabot ko yung pinakang mataas na star para sa pamilya ko. Hindi ganun ka-perfect ang buhay. Kasi, siyempre, hindi naman ako sumweldo ng $500,000 a month, no? I mean, I'm a breadwinner. At the same time, yung mga anak ko, from grade school, high school to college, pati mga pamangkin ko, ikaw pa yung nagsusupport sa mother and father mo. Somehow, brother and sister, breadwinner nga. Hindi ka naman sumusweldo ng $500,000 a year, di ba? Saan pupunta? Napakabilis ng panahon, guys. Pero at least, napatayo ko itong bahay. Bago pumanaw ang mama at papa ko. So, nakatira naman dito ang mama at papa ko since naipatayo ko. Siguro, mga 20 years din. Yes. Pero yung pinangarap ko na pag nag-for good ako, kasama ko ang mga mama ko, papa ko, ang mga kapatid ko, mga anak ko, hindi nangyari yun. Kasi mama at papa ko wala na, nasa langit na. Eldest, yung youngest sister ko, long ago, nung ako'y nasa Dubai pa, pinasok yung condo unit nila, pinagnakawan sila, and then pinatay din sila. So, no, napatay yung aking youngest sister. And then yung eldest sister ko, she's the reason why hindi na ako nakapag-abroad ulit. Kasi namatay din siya. Namatay siya sa severe rheumatoid arthritis. Parang cancer of the bone. So, yun kaming adapted. Pero yung palaki namin, wala mag-alaga. So, I decided na ako na lang mag-alaga. Kasi yung kanyang health, hindi masyadong okay. Meron siyang health issue sa kanyang lungs. Hindi meron siyang allergy. So, kung ordinary people ang mag-aalaga, I mean, ako kasi caregiver ako. Meron akong medical knowledge. So, medyo advantage yung pag-aalaga sa may mga ganitong issue ng health, no? So, kaya nag-decide ako na ako na lang mag-alaga. Huwag na lang ako mag-abroad. So, means, kung ano yung meron kami, tiyaga na lang. But at least, hindi na siya nagkakasakit. Unlike nung kami na, ako nasa abroad pa ako, buhay pa ang ate ko noon, siya nag-alaga. Parang every now and then, nasa hospital siya, nasa doctor siya, naging doctor's baby na. Pero ngayon guys, hindi na siya nagkakasakit. Praise the Lord. At yun ay pinagpapasalamat ko rin kay God. Ang haba ng usapan natin, no? Naka 9 minutes na, baka hindi ko na maipasok sa Facebook. Yan guys. Ang pili ko, marami magtatanong, pili nut, pero bakit ganyan? I-repeat ko lang ulit yung sinabi ko kanina. Ito po ay yung reject sa pagtitilad. Pag nagtitilad tayo, hindi lahat nabubuo, no? Yung iba, nadudurog. So, ito po yun. So, yung mga buo, andon. So, ikikip ko na lang siya. Ubusin ko muna ito kasi sayang. Ipinadala na rin sa akin ng ate ko kasi sabi ng ate ko, matagal na ulit ang pili. So, since siya nandun lang naman siya, may rami siya mapagkukunan, then ako malayo. Kaya, pinadala na niya pati ito sa akin. Salamat na marami guys. At saka ipagkwentuhan sa akin. I love you all. Pili! Siyempre, take a photo muna, di ba?
Bye! I love you all guys. God bless.